nga at mag-interview tayo ng ating mga mamis o ng mga pamilya dito sa ating programa. Kaya lang ngayon, isa-isa lang natin para maipaalam lang natin sa kanila. No? Itong isang karapatan ng bata na maprotektahan laban sa makakapinsala sa kanilang paglaki at pagsulong. May karapatan ng mga bata na maproteksyonan laban sa pang-abusong sexual at exploitasyon. Okay. Saklaw din ang karapatan ito yung mga bagay na makakasama sa kanyang pisikal, mental, emosyonal, social at moral development. Kadalasang nalalabag ang karapatang ito kapag sila hindi nagagabayan ng gusto ng kanilang mga magulang. Kaya't obligasyon ng mga responsabling magulang natutukan ang paglaki ng kanilang mga anak at ingatan sa lahat ng mga bagay na makakaapekto sa kanilang pag-unlad. Kaya nga partner, 'di ba, ibang mga magulang, kung yung mga pusa nga, 'di ba? Yung pusa, yung mga hayop, 'di ba? Talagang tutuklawin kaya o talagang sasaktan kaya kapag ginalaw yung mga anak nila. Kasi sinasabi nga, dapat maprotektahan mo siyang pisikal, mental, emotional, social at moral development. Ayoko na kaya mag-asawa. Ako naalala ko yung aking anak na lalaki. Ang sabi niya, Mami, sa hirap ng buhay ngayon. Minsan nga nasasabi ko din mabuti pa. Sabi ko, hindi na siguro mauso yung pag-aasawa. Sabi tuloy ng kapitbahay ko, ano ba naman yung tinuturo mo sa anak ko? Abay, sabi ko, depende sa kanya yon. Kasi kako, kung ikaw ay mag-aasawa lang at hindi mo naman kayang buhayin ng asawa mo at magiging anak mo, abay, hinandadamay ka lamang ng hirap, hindi ba? Oo, sige nga. Mission Impossible. Okay, sa ating Mission Impossible, yun si Allen yun Allen, kamusta ka na? Sabi nga ang mga obligasyon ng mga responsableng magulang na tutukan ang paglaki ng kanilang mga anak at ingatan sa lahat ng bagay ay makakaapekto sa kanilang pag-unlad. So pag iniingatan mo siya, katulad sa sabi, ginagabayan mo talaga siya, sa paglaki pala niya, pati yung pamilya niya susunod, hawak na hawak. Ako, hindi lang mag-aasawa. Ang hirap, parang hirap. Lalo na ngayon, dismay. Diba? Kaya sa ating Mission Impossible, sinasabi natin, may karapatan ng mga bata na manirahan sa isang ligtas na komunidad upang sila hindi maapektuhan ng masamang impluensya ng mga nakapaligid sa kanila, pati pala environment. Yes, malaking bagay yan. So, yun nga, may karapatan din silang mabuhay at manirahan sa isang malinis na kapaligiran na ligtas sa anumang nakakaapekto sa kanilang kalusugan. What if, partner? What if, dun sa mga, kasi siyempre mahirap lang tayo, wala tayong ganong kalaki na, wala pang upa ng bahay. Paano na yun? Especially, mga nakikita mo yung atipin na nasa creek, yung mga delikadong lugar, katulad sa tulay. Oo, naalala ko dun sa may isang sapako. Diba, may isang namatay doon, nalaglag siya. Dun sa ilalim ng kalsada mismo? Sa ilog yun, diba? At kinabukasan pa nakita at namatay nga yun, diba? So tayong mga magulang, kailangan pala talaga ay iniingatan mo rin sila, Paano kaya yun, Siguro, ito Ate Peno, bukod sa pagiging isang responsableng magulang, kailangan din mag-umpisa ka sa sarili mo. Isang responsableng individual. Kasi merong mga ibang tao, na maniwala ka ba, nasa lansangan na lang nakatira. Alam mo ba yung bangko? Doon lang sila naglalabas ng sa pinadyaryo, may konting isang supot na may damit-damit. Nung unang makita ko, 2 lang sila. Ngayon, dami na. Nung sumunod na taon, may isa na. Nung sumunod na buwan, maliit pa yung buntis na naman. Pero paano pa sila nagiging niyan? Kaya ang ating Mission Impossible, pinapaalala na sa inyo na sa inyo po, kayo po ang may hawak ng inyong pamilya. Kaya dapat maging responsable kayo. Ang ating Mission Impossible. Mission Impossible. Okay, sa kabilang dako may pananagutan. May pananagutan na naman ang pamahalaan. Ito. May pananagutan na naman ang pamahalaan na proteksyonan ng mga bata laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso at karahasan. Kaya dyan pumapasok ang DSWD. Yan. At katulad ng ating mga kapulisan.
kapulisan, yung mga dapat na Nagbibigay at ng proteksyon. Imbis na ine-exploit yung mga kabataan. kaya nga. Kaya tayo ngayon, ako protektado ako mga ngayon eh. Nandito tayo sa stasyon eh, di ba? Sa DWDD. Okay. Sige, tingnan natin. Sabi nga ay may mga mission tayong dapat gawin. So ito, may karapatan ng mga batang mabuhay at manirahan sa isang malinis na kapaligiran na ligtas sa anumang makakaapekto sa kanilang kalusugan. Ay, parang napakaano nito. Iniisip ko baka hindi ko mabigay lahat to, Cory. At tingin mo? Bilang isang magulang, ano? Oo, kaya dapat talaga konti lang kayo, no? Sa kabilang dako, may pananagutan naman ng pamahalaan, sabi nga na proteksyon ng mga bata laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso at karahasan. Yan po yung pala ulit-ulit namin sinasabi sa inyo. Yan, at saka siguro yung, babalikan ko lang yung family code, Cory. Ito, kasi dapat may maglalaro pa rin sila at may higangan. Oo. Sige. Ano pa to? Doon sa family code. Ito sinasabi nga, may karapatan din ang bawat bata na maglaro at maglibang. Ito ay ginagarantiyahan ng Family Code at ng Youth and Welfare Code, gayon din ng 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child. Nilalabag ng mga magulang ang karapatang ito ng mga bata kapag sila'y pinagtrabaho sa murang edad upang makatulong sa kanilang pamilya. Sapagkat na responsibilidad po ng mga magulang, partikular ng ama, na magtrabaho upang maibigay ang pangangailangan ng mga anak. Kabilang na rito ang mga material na bagay tulad ng mga laruan. Ang pagpupuwersa sa mga bata na magtrabaho ay makahahadlang sa kanilang karapatang makapaglaro at makapaglibang kasama ng iba pang mga bata. So sa pamamagitan ng mga recreational activities, natututong makipagkapwa-tao ang bata at naihahanda sila sa pagharap sa iba't ibang hamon ng buhay. Ay! Mga bata. Mga paligdan, Kababaihan, kalusugan, at karapatan dito sa DWDD. Okay, back to our program. Sabi mo, anong sinasabi mo kanina, Cory? Nabitin ka? Oo, kasi pag pinag-uusapan yung karapatan ng mga bata at sa araw-araw, di ba, pag umuwi tayo ng bahay, lalo na dito along Quezon City at kahit naman sa ibang mga lugar, yung mga batang gabing-gabi na sumasampa, humahabol sa mga sasakyan para punasan yung bawat sapatos at tsinelas ng mga nakasakay. Pero ako naman, hindi ako magbibigay, partner. Para hindi nasasanay yung mga bata, di ba? Dapat responsibilidad yan ng mga magulang. Alam mo ba, merong isang lumapit sa akin nga nung minsan nagmerienda kami. Alam mo ba yung pares-pares na kainan lang? Di mura lang naman dun eh. Oh. Sabi niya, Nay, pengi naman pong 5 piso, pang-almusal lang daw. 5 piso pa no? Sabi niya naman 5 piso, sabi ko nga, sige, bibigyan kita, pero gusto mo sumama ka na sa akin. Sabi niya, sa amin ka na lang, sabi doon kakain ka araw-araw. Alam mo ang ginawa ng bata, lumayo. Oo. Bakit? Bakit Parang tingin ko, sila yung ginagamit. Ginagamit sila para maghanap buhay. Kaya po mga kababayan, wag po kayo maglilimos sa mga ganon kasi bawal po yun kasi responsibilidad ng magulang yun. Kasi masasanay din. Di ba nasasanay kasi yung ibang ganyan. At kamo may halaga pa ngayon. Nalala ko 5 piso? Okay, sandali lang. Responsableng pagpapamilya mula kay Maricel Laksa at Anthony Pangilinan. It begins with natural family planning. Natural. Simple at mabisang NFP. Madaling gawin. Ang NFP ay base sa pag-oobserba ng natural na senyales kung kailan mabubuntis o di mabubuntis ang babae. Mas maganda kung 3 hanggang 5 taon ang agwat ng panganganak. Correct ka dyan. Natural. Pamilya'y paunlarin. Mag-natural family planning. Call NFP hotlines 531-6502 and 535-2226. Hatid sa inyo ng Popcom at ng himpilang ito. Last ano na yun? Okay, naku, kukwentuhan pa kasi tayo dito no. Oo. Okay, sige, tingnan natin